my beloved Boss Mike Severa. Meron tayong ano ba tatalakayin natin, Boss Mike? Nako, ito yung mga DDS nagwawala sa pagbisita ni Trillanes kay Duterte sa Dahig. At mga kababayan ko, itong mga media, kung may DDS vlogger, kung may BBM supporters, mga kababayan, ganun din sa media. Meron ding mga DDS media network, ano? At meron ding mga neutral, ano po? Pero mas lamang kasi yung pong mga mga DDS na taga-media, ay kita nyo naman, di ba? Nandiyan ang SMNI at yung mga kaalyado pa nila. Ano po, mga kababayan? So ngayon, ang nangyari po sa isang ambush interview dito kay Gibo Teodoro, mga kababayan, tinanong si Gibo, sabing ganun ang taong bayan daw, nananawagan na ang taong bayan na pababain na daw si Pangulong Bongbong. Ganon, mga kababayan, grabe, kala mo talaga napakarami. Parang napakarami po ng taong bayan na tinutukoy sagutin ba naman ng sino ba yan? Ilang bang grupo yan? Kakapranggot lang naman. Nako, pahiyaho yung napahiyaho yung mga taga-media na nagtatanong makita kita, mga kababayan, yung pong mga taga Net25, taga SMNI ay talagang nangunguna po doon sa pagtatanong at sa paglapit ng mikropono sa bunganga ni Secretary Gibo Teodoro, mga kababayan. Eto na, bibigyan na natin to para mabilis. Panoorin nyo na lang, mga kababayan ko. Pasok! Nakialam ang military doon sa mga panawagan ng taong bayan na kumilos ang gobyerno at Marcos Rizal niya yung panawagan sa rally noon. Anong gagawin na sundalo? Ano gagawin na sundalo? Dahil may ilang mga nananawagan na taong bayan daw, mga kababayan. Ano ngayon ang gusto nyong gawin ng mga sundalo? Sige nga. So anong gusto nyo? Ayos talaga to si Gibo Anong gusto nilang ipagawa sa sundalo? Anong gusto nilang ipagawa sa sundalo kung taong bayan? Sino bang taong bayan yung nagsasabi? Hindi kayo matitinag doon sa mga panawagan ganun, sir, na... Sino nga ang nananawagan? Ang taong bayan, sir. Taong bayan ang nananawagan? Oo nga, sinabi, taong bayan, mga kababayan. Sino bang taong bayan ang tinutukoy? Sabi ni Gibo, taong bayan ang nananawagan. hindi rin makapaniwala si Gibo Di po ba? Na taong bayan talaga ang nananawagan. Sigurado ka? Parang gano'n Parang gano'n yung gustong tumbukin ni Gibo Tingnan nyo ayan Nananawagan? Ang taong bayan, sir. Taong bayan ang nananawagan? Lahat ng taong bayan? Certain groups, maliliit lang yun. Ay, nako, maliliit lang pala Certain groups, taong bayan agad yon, mga... Certain groups, sabing ganon. Maliliit lang daw yon. Bakit ginagamit yung salitang taong bayan? Kung maliliit lang na grupo naman pala, kung maliliit na grupo naman pala, yung pong mga nananawagan, nako, Diyos ko, kayo talagang mga DDS na mga taga-media, tigilan nyo nga, di ba? Sabi ni Jewel, pahiya. Pahiya talaga. Ikaw ba naman nasagutin ng ganyan tuloy. Sino nga ang nananawagan? Ang taong bayan, sir. Taong bayan ang nananawagan? Lahat ng taong bayan? Certain groups, maliliit lang yun. Magpa-referendum kayo. Yan, magpa-referendum kayo para sigurado yung sinasabi nyo. Nagmumukha kayong mga engot eh. Oh, tignan nyo. Yan ang panawagan ng taong bayan. At
Certain groups lang. Certain groups, maliliit lang yun. Magpa-referendum kayo kung yan ang panawagan ng taong bayan. Kaya nga. At hindi na ba tayo natuto kapag nag-intervene ng military, hindi maganda ang kinalalabasan? Kaya nga, nangyari, yan na nga yung sinasabi natin ng mga nakaraan eh. Di ba, Chanel Paris, sa inyo pong lahat, shoutout sa inyo nga pala. Di ba? Yan na nga yung sinasabi natin noon eh. Na ano ba ang naging magandang naidulot ng pangingialam ng militar para magpababa ng isang presidente o leader. Di po ba wala rin pong naging magandang dulot. Kaya ho natuto na ho mga kababayan ang mga militar diyan sa ganyang mga panawagan, nadadali ng tangke sa EDSA, na hahawak ng armas, magbababa ng suporta. Wala hong naging magandang idinulot yan, mga kababayan. Paulit-ulit nating sinasabi. Kaya ho, etong napaka-tangang tanong, mga kababayan, ay sinagot ng Real Talk. Kaya ho, pahiya ho itong mga taga-media na to eh. Ba tayo natuto kapag nag-intervene ng military, hindi maganda ang kinalalabasan? Hindi ba dapat patatagin natin ang mga institusyon natin? Correct. Hindi ang militar ang solusyon sa maraming bagay. Hindi militar ang solusyon sa maraming bagay. Hindi problema ang militar. Kaya hindi dapat dinadamay. Di ba, mga kababayan ko? Wala ho. Yan. Tignan nyo ho. Napakaliwanag ho lang sinasabi ni Gibo na talagang gusto nilang idamay. Matagal na hong ginagawa ho yan ng mga DDS, di po ba? Matagal na nating naririnig yan. Meron pa silang propaganda na yung mga militar daw sa Mindanao ay pupunta na daw ho rito sa Maynila para daw ho suportahan yung mga isinasagawang rally ng ilan tatatlo, apat, lima na mga DDS. Grabe, no? Nakasakay daw may mga kwento eh. Sasakay daw ho sa mga malalaking barko, mga kababayan, yung mga militar. Noon pa yan. Bagong-bago pa lang nga si Pangulo, ganyan na ho yung kanilang mga paandar. Pero, mga kababayan ko, hanggang ngayon, wala pa rin namang nangyayari. Wala pa rin mga kumakampi sa kanila na mga aktibo sa militar. Mga kababayan, di ba? Pero ho, isa lang ang napansin ko, wala eh. Imbis na dumami sila sa halos araw-araw na panawagan nila, mga kababayan ko, tila pakonti pa sila ng pakonti, Tila pakonti pa sila ng pakonti sa kanilang hanay. Tignan nyo ho, nagkaroon nga ng September 21 na malawakang rally protesta. Mga kababayan ko, iilan lang ba ang mga DDS na tatanga-tanga na nandiyan at sumali pa? Karamihan, mga kababayan, ang mga nananawagan at mga pumunta sa rally, ang panawagan Sara resign di po ba? Ano pa? Ano pa ang kailangan na ipakita at gawin ng gobyerno para sabihin na wala ng bilang ang mga DDS? Mga kababayan ko, ano pa ang sasabihin natin sa kanila? Wala na silang bilang para makuha o mapagtagumpayan pa nila yung nais na pang-aagaw ng kapangyarihan sa Malacanang. Malapit na ho, mga kababayan ang kampanya. Kasi ho, mga kababayan, ilang buwan na lang, 2026 na, mga kababayan. 2 taon, eleksyon na naman. So wala na hong mangyayari dyan. Kung yang iniisip, na umaalingas-ngas na naman, na iniisip ng kampo ni Sara Duterte, na nagpapamiting daw, mga kababayan, sa kung saang-saang mga sikretong lugar. Mga kababayan ko, wala na ho yan. Wala nang silbi. Hindi yata alam ni Buday kasi bobo yan ho yung bobo talaga, si Sara Duterte, no? Mga kababayan ko, hindi niya yata alam na kung ngayon pa lang
na medyo malayo-layo pa ang panahon ni Pangulo diyan sa Malacanang, pag 2 taon na lang ang natitira, mga kababayang, kalimutan nyo na yung pang-aagaw sa kapangyarihan dahil malabong-malabo pa sa pusit, sa tinta ng pusit ni Sara, yung pong tagumpay na inaasam nila. Mga kababayan ko, wala na mangyayari kasi isip ng maraming tao, 2 taon na lang guguluhin pa ba natin, di hayaan na natin. Ganun kasi. At saka ang trust rating ni Pangulong Bongbong ngayon ay tumaas, mga kababayan ko. At pataas ng pataas. Asahan po ninyo, sa susunod na paglabas ng survey, mas mataas pa yung pong 72% na trust rating ni Pangulong Bongbong. Yaw. No. Magmula flood control hanggang korupsyon. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon dyan ay yung pagsasaayos na hindi kailangan ng militar na sumali dyan. Nakuha ninyo. Naku, mga kababayan. Yari, Yari yung mga reporter ng mga DDS, Yung tulad ng SMNI, mga kababayan ko. Mga kababayan, para bang gusto talaga nila na parang yun yung makakapagpasaya sa kanila na kapag ka ang militar ay bumitaw sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, na sinasabi naman natin, malabong mangyari po yun. Opo. Our beloved Boss Mike Severa.